Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Oo, ano na naman to? Oo, hindi po ba nagno-notif sa inyo yung ating video? Napapansin ko, marami kong nagre-reklamo sa atin. Wala raw akong upload. Nagko-comment sa akin, Kuya Goods, wala ka bang upload? Ano nangyari sa'yo? Hindi ko alam dito kay boss. Hindi ko rin alam bakit hindi nagbibigay ng notification sa inyo mga kasama. Yan din ang inaalam ko. Bakit nga boss? Ano bang problema? Masipag naman tayo mag-upload. At yung mga subscriber ko naman ay nag-aabang naman. Ano ho ba talaga ang problem? Pero bago natin siyempre umpisahan, nagsuhulan ng pera. Gomez, tinanggihan ng ayuda. Eto na, naglalabasan na ha. Kaya kung hindi po nagno-notif sa inyo yung ating video, kalkalhin nyo na lang si YouTube. Wala ho tayong magagawa dyan eh. Kung hindi sa inyo mag-notif, anong gagawin natin? Boss, may kasalanan ba tayo? Eto na, ipasok na natin at abangan nyo rin. Politics. Umarangkada sa Marikina. Nako, abangan nyo sa dulo ng ating video kung ano yung mga detalye at pag-uusap. Ano ba ang mga bagay-bagay na babanggitin ni Richard? Dito. Eto na, pasok mo, Chikadora. Hindi bali ng walang ayuda dahil alam ko kung ano ang tama. Tunay na hindi lahat natatapalan ng pera. Pinuri ng maraming netizen ang Leyte 4th District Representative na si Congressman Richard Gomez matapos ang hindi nito pagpirma sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Nakita naman raw kung paano pinagtulungan ng majority na miyembro ng House of Representatives. Marahil ito nga raw ang katotohanang sumampal sa liderato ng Kongreso sa pangunguna ng House Speaker si Martin Romualdez. Matapos ang kanyang naging pangako sa mga kongresistang magkakaroon sila ng milyones na ayuda sa di umano'y pagpirma nila sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Matatanda ang higit sa 200 mambabatas ang sumang-ayon na patalsikin ito sa pwesto, ngunit hindi raw karamihan ng mga kongresista ay ayon dito. At isa na rito ang Leyte representative, ang actor turned politician na si Richard Gomez. Dahil dito, tila maninindigan raw ang mambabatas na kahit walang ayuda, ginawa raw nito kung ano ang sa tingin niya tama. Ayon sa official Facebook post ng the City of Ormoc, Leyte 4th District Representative Richard Gomez opted not to sign the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, standing apart from more than 200 lawmakers who endorsed the measure. While the complaint has gained traction, Gomez has remained focused on his legislative work, prioritizing service over political maneuvering. Gomez stated, emphasizing his commitment to serving his constituent without engaging any political conflicts, padayon lang ato trabaho, bahala gamay ra ato kwarta, daghan man paagi makahatag ta delikadad ng serbisyo sa mga tao. Unquote. Ayon sa Leyte representative, di baling wala na raw kwarta, basta't ang serbisyo nito sa tao, dekalidad at napapakinabangan ng maraming Pilipino. Isa nga si Richard Gomez sa pinalakpakan ng taong bayan nang manindigan nito na hindi pirmahan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Panoorin ang reaksyon ng taong bayan at kung paano nila saluduhan ang Ormoc City 4th District Representative na si Richard Gomez matapos tutulan o hindi pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, di gaya raw ng higit sa 200 kongresistang di umano'y nasuhulan ng pera para patalsikin si VP Sara. Narito pa. Yan, hindi ho lahat ng mga congressman ay kaya niyong bayaran. Dahil yung iba dyan matitino. Kayo ho, parang pera na ang sinasamba nyo, kaya gigil na gigil kayong mag-stay sa pwesto at mangarap maging pangulo.
Ano ang ginagawa nyo ngayon? Di ba? Dahil sa alam mong matatalo ka sa Leyte, mantakin mo si Ate Nene, padiskwalyo. Anak ng tipaklong. Naniwala naman itong chairman ng... Di ba? Buti na lang. Ewan ko kung matutuloy pa yung pagtakbo ni Ate Nene. Sana ay matuloy. Wala pa akong balita kung ano na. Kung yung pangalan niya ba ay nandun na sa balota o still ano pa rin, tawag nito, wala pa rin yung pangalan niya. Magtatanong-tanong tayo patungkol dyan. So ngayon, ganito. Itong mga sinasabi rito, halos ito ay totoo. Hindi lahat ng mga kongresista ay pumirma. Yung pumirma, yun yung mga natatakot na dahil medyo may pagkatalo, matatalo, alam na. At least may pera sila kahit matalo sila. Ganun lang kasimple yun. Tuloy. Panoorin ang full video. Grabe, believe ako sa iyo, Richard Gomez. Basahin natin. Leyte 4th District Representative Richard Gomez opted not to sign the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, standing apart from more than 200 lawmakers who have endorsed the measure. While the complaint has gained traction, Gomez has remained focused on his legislative work, prioritizing service over political maneuvering. Grabe, dito ako kinilabutan sa sinabi niya. Padayon lang ato trabaho, bahala gamay ra ato kwarta, daghan man paagi makahatag ta og di kalidad nga serbisyo sa mga tao. Wow. Translate ko lang sa mga kababayan nating Tagalog. Sabi ni Kong Gomez, patuloy lang ang trabaho. Bahala na konti ang pera, daghan or maraming pamaagi, maraming ways pa rin para makapagbigay ng dekalidad na serbisyo sa mga Pilipino. Itong congressman na ito, ang dapat sa susunod na pwede nating iboto pagka senador dahil hindi siya nasisilaw ng pera. May nagbalita nga 150 million ang bayad para daw sa pagpirma di umano. Yun ang bali-balita. Talaga naman, alam mo naman yan sa mga ganyang bagay. Kung ikaw ay alam mo sa sarili mo na talunan ka na, pipirma ka kasi kahit matalo ka sa eleksyon, may pera ka. Diba? Sinambot mo na yung ginastos mo pang eleksyon. Kaso nga lang, wala na yung karir mo. Nakatatak na sa taong bayan. Lalo na yung mga dorobo. Ito si Senador, si Congressman Richard Gomez, pwedeng-pwede. Tignan nyo, tinanggihan. Hindi pumirma. Ilan lang sila dyan. Yung iba nga dyan, taga Mindanao, taga Davao, nagsipirma. Tinulungan na kayo ng mga Duterte. Dati pa. Ngayon, yan lang pa isusukliin nyo. Nasira kayo ngayon. Nasira na kayo ngayon. Hindi kayo gumaya dito kay Congressman Richard Gomez. Tuloy. Sa mga tao. Ganyan! Yan yung may bayag. Yan. Yan yung may paninindigan. Tama. Yan ang hindi nababayaran ng pera. O tignan mo, ang ganda ng tingin ng mga tao kay Congressman Gomez. Tumpak! Ormoc City. You are so blessed na meron kayong leader na katulad nila Kong Richard Gomez. Tama. Na hindi nababayaran ng pera at mas nag-focus sa trabaho kesa mamulitika. Richard Gomez inihayag ang kanyang dahilan kung bakit hindi siya pumirma ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Guys, ito ang sinabi ni Richard Gomez. Ituloy lang natin ang trabaho. Gaano man kaliit ang pondo natin, makakapagbigay pa rin tayo ng di kalidad na serbisyo sa mga tao sa maraming paraan, di ba? Yon. Kanina pa yan na nababanggit, no? Yung dekalidad na trabaho o serbisyo, maaasahan nyo yan kay Kong Richard Gomez. Ito, kabaligtaran naman doon sa usapin ng
pagbibigay ng serbisyo. Eto ho, meron ho itong kaso. May kaso. Tinuloy pa uli ang kaso dahil sa dingback siya. Usapin sa dingback siya to nakarama na ang pumirma sa impeachment ni VP Sara. Janet Garin, sinampahan ulit ng kaso. Alamin natin kung ano yan. Hindi titigil ang mga inang nawalan ng anak dahil sa dingback siya. Tila isang karma na ito kay Janet Garin na siyang nagpasimuno at atat na atat kumalap ng pirma ng mga buwayang kongresista upang mapatalsik o mapa-impeach si Vice President Sara. Ilang araw kasi pagkatapos ma-dismiss ng Department of Justice ang kaso niya hinggil sa 100 kabataang nasawi dahil sa itinurok na Dengvaxia anti-dengue vaccine. Heto nga't nag-refile ulit ng kaso ang Public Attorney's Office ng 4 na criminal cases na Dengvaxia-related cases sa kanya at iba pang kasabwat nito. Akala mo talaga, Janet Garin, maabsuelto ka na? Nakarma nga ba si Janet Garin? Ilang araw lang pagkatapos dinismiss ng Department of Justice ang kaso niya hinggil sa isang kabataang nasawi sa itinurok na Dengvaxia anti-dengue vaccine. Heto, at nag-refile ulit ng kaso ang Public Attorney's Office ng 4 na criminal cases na Dengvaxia-related cases sa kanya at iba pang kasabwat nito. Haharapin niya ay 4 na criminal cases. Maaalala na isa si Janet Garin ang nagtrabaho upang hikayatin ang iba pang kongresista para pumirma sa yes impeachment laban kay Vice President Sara. Ayon sa head ng PAO na si Atty. Persida Acosta, ipaglalaban umano nito ulit ang hustisya para sa mga nasawi na kabataan kahit yung mga naunang kaso ay dinismiss ng Department of Justice noon lamang January 27, 2025. Naku, Janet Garin, sa gustuhan mong maabsuelto sa iyong pagtakas sa kaso ng Dengvaxia, akala mo talaga ang pagka-dismiss ng iyong kaso at Department of Justice pa ang nag-dismiss ng iyong kaso sa Dengvaxia ay akala mo makakalusot ka na. Mukhang nabudol ka rin ni Bangag sa kanyang pangako na parang maaabsuelto ka talaga sa iyong mga kaso. Akala mo lang yan, Janet Garin, hanggat hindi pa nabibigyan ng hustisya ang 100 kabataan na tila iyong binawian ng buhay dahil sa iyong pagturok ng Dengvaxia ay habang buhay kang hahabulin ng iyong konsensya at ang hustisyang matagal nang hinihintay ng mga magulang ng mga kabataang tila iyong inagawan ng buhay. Speaking of pagpirma sa impeachment para mapatalsik si Vice President Sara, ay bakit nagkalat sa social media ang kumukestyon sa mga kongresistang pumirma ng yes sa impeachment kay Vice President Sara. At ang sabi pa ng mga kongresistang buwaya na ito ay boses daw ng taong bayan ang kanilang pagpirma. Ang kakapal ng mukha. Kaya lamang ang gustong mapatalsik si Vice President Sara, hindi mismo ang taong bayan. Narito ang video na siyang binigyan ng komento at reaksyon ni Queen Omay. Panoorin natin. Ikaw ay pumirma ng yes para ma-impeach siya diyan sa Kongreso, sa mga kongresista ha. Kung feeling mong wala kang ginawang mali, kung feeling mong malinis ang konsensya mo, hindi mo kailangan magpaliwanag. Wala kang dapat ipaliwanag. Pero i-remind ko kayo, titignan natin ang pulso ng nangyaring pagpirma ng mga kongresistang ito. Kung kokonti ang naniniwala na si VP Sara ay inosente, ang supporter ni VP Sara, bakit nagkalat sa social media ang mga taong kumu-question sa mga taong pumirma? Bakit maraming galit sa mga taong pumirma ng yes kay VP Sara sa impeachment? At bakit marami ang mga kongresistang nagpapaliwanag? Sobrang daming tao na nagsabi na yung isang kongresista sa isang lugar nila o sa kahit anong lugar ay tatandaan at hindi na iboboto sa susunod. Pero bakit walang taong nagkomento or nagpost na tandaan ang mga hindi nag-yes para si Sara Duterte ay mapatanggal na kongresista? Bakit wala? Diba? Hinahanap natin yung majority
na sino ba ang feeling natin na mas mataas ang naniniwala. Pero bakit walang dumedepensa sa mga kongresistang nagboto ng yes para impeach si Sara? At walang taong nagsasabi na tandaan yung mga nag-no or hindi pumirma. Diba? Isipin nyo yan Ibig sabihin, napakaraming supporter ni Sara Duterte at naniniwala sa kanila na nasaktan, nagalit, at nagtanim. Kami ang nagluklok sa inyo, pero ayan ang desisyon ninyo. Karamihan ng kongresista, sinasabi hindi daw totoo yung magkakaroon sila. Pero yung ibang kongresista na pumirma, naglalabasan na baka pag hindi daw sila pumirma, hindi na sila bigyan ng budget. Diba? Sumagulo ang statement ng mga nag-yes. Paiba-iba kasi magkakaiba sila ng isip. Pero kung titignan natin, malinaw na hindi ka magkakaroon ng budget kapag hindi ka pumirma. Totoo. Or madodoble, madadagdagan ng budget mo sa lungsod nyo dahil nag-yes ka. So nabili ang boto sa Kongreso ng pagpapa-impeach kay Sara. Yan ang matino at malinaw ng pagkakaalam namin dahil may kondisyon ang pag-yes. Saludo kami sa lahat ng mga nag-no at hindi nasilaw sa pera. Ito ang pagkakataon na hindi nyo kailangan ng pondo para i-advertise kayo sa ginawa ninyo. Hindi kayo nag-yes, pero nakita ng taong bayan yan, kaya patuloy kayong pinopromote. Pagkakataon nyo ito, habang ang mga tao ay inilulubog yung mga nag-yes sa impeachment ni Sara. Diba? Free advertisement. Habang ina-advertise yung mga taong hindi bumoto sa pag-impeach kay Sara, yun naman ang paglulubog ng iba doon sa mga kongresista na nag-yes. At patuloy na nag-e-explain. No need to explain, sabi ni Bibi Sara. Basta alam mong malinis ang kalooban mo, wala kang ginawang mali, at feeling mong tama ang desisyon mo, go. No need to explain. Pero matatalino mga tao ngayon. Kaya sa bawat salita nyo, ingatan nyo. Pag hindi naman kayo nagsalita, sisilipin din namin kayo. Advice ko sa mga tao, habang lumilipas ang panahon, habang nagdadaan ang mga araw, at magkakaroon ulit ng botohan sa mga susunod na taon, wag na wag niyong kakalimutan ang nangyari sa ngayon. Dahil meron tayo, mga tao, pag-uugali na habang tumatagal, nawawala yung nararamdaman or nakakalimutan natin yung nagawa ng isang tao. Pero yung taong yun ay hindi pa rin nagbabago. Kaya laging yung tatandaan yung nangyari ngayon. At maging aral sa inyo yan. At huwag niyong kakalimutan yung mga taong nakaupo na hindi nabayaran ng pera, hindi nabili ng pera. Hindi nagpaudyok sa pwedeng anong magkaroon sila. Mas inisip nila kayo ang sasabihin ninyo, ang katotohanan at kapayapaan. Sila ang dapat niyong tandaan. Yan ang huwag niyong kakalimutan. Ito mga taong to, yung mga nagboto ng yes, bahala na kayo dyan. Basta nire-remind ko kayo na sa paglipas ng panahon, makakalimutan na natin ang mga nagawa ng mga yan. Huwag na huwag. Mas lalong tumibay ang loob ko sa mga lumabas ng mga post. Maraming galit, kaya marami nag-explain. Walang nagtatanggol sa kanila. Ibig sabihin, marami ang nagmamahal kay Sara Duterte. Sama-sama natin huwag kalimutan ang mga nangyari. Yan, di ba mga kasama? Totoo lahat na nabanggit dito. Kaya, wag na wag nyong iboboto yung mga nagsipirma na yan. Ha? Lalo na sa may Mindanao. Meron dyan meron dyan. Nailabas na natin yun, na-reaction na natin yun. Marami, sa Davao, meron din. Pinagkalulo nyo si BP Sara at si Tatay Digong. Hindi na kayo nahiya. Isang lugar kayo, Bisaya, Mindanao, tapos pumirma kayo. Dahil saan? Sa kwarta. Oo, may nagbanggit 150 million, di umano. Masaya na kayo doon? Dapat masaya kayo kung saan masaya ang taong Pilipino, ang sabayan ng Pilipino. Hindi ganyan. Masaya kayo. Kayo lang ang masaya. Paano yung mga nasasakupan nyo? Diba? O gaya dito, sa may Marikina. O. Politika pala itong nandito eh. O, tignan natin ha. Pakita natin sa inyo. Due respect dun sa sino yan? Ang sa akin lang naman po, bakit kapag ang isang LGU ay isulat ang pangalan ng LGU, hindi yun EPAL.
Pero alam naman ng tao kung sino yung head ng LGU. Pero hindi naman namin pwedeng sabihin House of Representatives dun sa aming project. Kasi sa ngayon, Gayahin mo ang ginagawa ni VP Sara. Office of the Vice President lang ang nilalagay niya. Oo, ikaw, ang pangalan mo talaga eh. Pangalan mo, tapos ang kulay mo, kulay pink. Kakagil. Tatawagin kang e-politika. E-politika. Kasi nga, oo, puro pangalan mo. Hindi naman galing ba sa'yo yan? Pera mo ba yan? Hindi. Gawin mo, lagay mo doon, kung halimbawa, House of Representative, tapos. Diba? Kagaya kaya VP Sara. Office of the Vice President. Wala na yung pangalan niya. Alam na yun. Kasi kayo, gusto nyo laging pangalan yung sikat eh. Di kayo na. Kaya ngayon, ang nangyayari sa inyo, nakikita kayo. Galit kayo? Tuloy natin to. maraming congressmen ang pwedeng magpatayo ng isang building. Halimbawa, marami kasing party list. Kongs. So, kung maglagay ka dyan ng House of Representatives, ay maaaring 60 people. One of 60 people ang pwedeng nagpatayo ng health center na yan. Whereas kung nilagay mo Marikina City, well, it doesn't help na yung orange, yung MAR at yung CY ay orange, di ba? So, di ba? Pero pag ginamit mo ang LGU, hindi Apple. Pero pag ginamit mo ang isang simbolo ng pangalan ng congressman, Apple. It's a little bit, I find it a little bit unfair. Ang importante, resibo. Paano kami magkakaroon ng resibo? Ano nga resibo? Wala nga resibo eh. Di ba? Wala nga rin... Ano ba talaga? Taga Marikina, kayo na ho magpaliwanag. Ayaw niya pa rin maniwala. Binatikos ka na dahil sa mga hindi maganda at palpak na nakikita sa'yo. Galit ka pa? Ito na, dito lang tayo. Maganda pag-usapan ito eh. Ano sabi dito, Marcos? Tumalikod na sa kanyang dating prinsipyo. Ayan ang title kayo hong bahalang humusga. Totoo ba? Bakit sasabihin niyan dito kung hindi totoo? Tuloy natin ito. Presidente Marcos Jr. ay tumalikod na sa kanyang mga dating prinsipyo. Tandaan niyo itong date na ito, February 2, 2023. Yan po ang araw na napirmahan ang 4 additional sites sa Enhanced Defense Cooperation Agreement. Yan ho ang 180-degree turn ni Marcos Jr. sa kanyang mga prinsipyo. Nabanggit niya sa isang panayam sa kanya during campaign noong 2022 presidential elections. Nabanggit niya, and I quote, ni Marcos Jr., "I do not believe and I do not indulge in negative campaigning." Itong mga banggit niya, itong mga binanggit niya sa kahapon, sa kick-off, kumbaga ito ba ay nagpapakita na sa kanyang tunay na kulay na yung mga salita niya noon ay ano lang, kumbaga parang wala siyang paninindigan, taliwas talaga yung kanyang nagiging pag-uugali, Kado? Presidente Marcos Jr. ay tumalikod na sa kanyang mga dating prinsipyo. Alam nyo ba na kaibigan namin yan, ni Kamentong, kaibigan namin yan. Nagmi-meeting kami dyan nung nadaya siya ni Leni Robredo. In fact, ang pruweba ko yan, 3 Pasko, nagpapadala siya sa amin ng isang bayong ng mga produkto na galing sa Ilocos Norte. Nagugulat nga ako, nalalaman yung address ko eh. Kaibigan ho namin si Bongbong Marcos. Nako. Kinampanya ho namin si Bongbong Marcos noong 2016. Ang ticket po na dinala namin noong Duterte Marcos. Kinampanya namin siya pagkapangulo. Ang ticket na dinala namin, Marcos Duterte. Ang pinagtataka namin ay, of course, after the elections, nabudol tayo. Alam naman natin, nabudol-budol tayo lahat.
At kami lalong nagulat pagdating ng itandaan nyo itong date na ito, February 2, 2023. Yan po ang araw na napirmahan ang 4 additional sites sa Enhanced Defense Cooperation Agreement. Yan ho ang 180-degree turn ni Marcos Jr. sa kanyang mga prinsipyo. Mula ho noong February 2, hindi na ho niya naisip ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Bakit ko nasabi yun? Ang una niyang tinalikuran, bukod sa mga supporters niya, mga kabansa, ay ang economic aid na dapat manggaling sa China to the tune of 23 billion US dollars. Yan po sa accommodation na ginawa niya sa mga Amerikano ay hindi na ho makapasok sa Pilipinas. In fact, anong pruweba ko niyan? Ang pinakasimpleng pruweba ko niyan ay wala pa po sa 10% ng Chinese tourists ang nakarating sa Pilipinas mula noong February 2, 2023. From 2017 to 2019, ang total Chinese tourists po na nakarating sa atin dito na nagdala ng $1,000 bawat isa at nag-empleyo ng 2 Pilipino sa bawat isa sa kanila ay 4 million. 4 million. 1 million in 2017, 1.3 million in 2018, and finally 1.7 million ng 2019. Last year po, 267,000 lamang ang tourist na nakapasok mula sa China. Bakit? Ay kinutahan ho ni Marcos Jr. So kung kayo'y nagugutom mga kabansa, kung ang bansang ito ay hindi makaharap sa inflation, kayo ho ang unang binasura nitong Pangulong ito. Naku. Wala na ho itong pakialam kung hindi makipagsayaw sa isang banyagang bansa. At kung ano na lamang ang sabihin sa kanya, yun na lamang ang kanyang gagawin. Mapapansin nyo mga kabansa, na wala na sa sariling katinuan. Ha? Can you imagine? Hindi niya alam yung reenacted budget. Ang gusto raw ng natin ay shutdown ng government. Aba, nasaan yung talinong pinakita niya sa amin nung sinusuportahan namin siya sa protesta niya sa Comelec? Ha? Nawala ho. Ibang-iba ito eh. Parang may sapi, no? Parang nasabihan lang kung ano. Hindi, wala na hong institutional memory itong presidente natin, Agmar. Kaya wag na kayong umasa of any signs of consistency. This president and his family is in a state of panic. Desperado na ho sila dahil miski na anong gawin nila, it seems they can no longer win the hearts and minds of the Filipino. And this is not because of any force destabilizing them. They have succeeded in destabilizing their own rule because of their corruption, because of their abuse, and because of their malgovernance. Yan ho, wala na hong institutional memory akong makita rito kay Bongbong Marcos Jr. Po, Sir Rado, si MJ po ito. Sir, gaano kalaking issue yung 2025 BICAM report para po sa administrasyon at sa kanilang ticket sa paparating na eleksyon? Dahil pagbabasahin po yung komento ng taong bayan, yun po ang paulit-ulit nilang challenge bukod po doon sa hamon na magpa-hair follicle test ang presidente. Well, sabi ko nga, they are in a state of panic. Kaya nakita nyo yung mga reaksyon nila, paranoia na. It's really not coming anymore from any rhyme or reason. Dito kasi, checkmate sila rito eh, sa blank check na ginawa nila. At akala nila, yung constitutionality lamang ang tutumbukin ng mga nagmamahal sa bayan. Katatawag lamang sa akin ni Noy de la Peña ng Pampanga at pinagmamalaki niya sa akin na isa pala siya sa mga pumirma sa petition sa Supreme Court tungkol dito sa 2025 budget. Alam nyo, ang mawawala sa atin dito sa 2025 budget dahil most probably ito ay ma-re-enact sa 2024 is about 620 billion pesos.
620 billion pesos. Ang ating bansa ngayon ay naharap sa isang krisis na makamasahol pa ang dagok kaysa sa COVID-19. Bakit? Dahil 10,000 miles away may mga nangyayari din po, no? Na katulad ng epekto ng reenacted budget ay magre-reduce ng halos lampas sa $250 milyon. Grabe. Dahil po binuwag na ni US President Trump ang USAID to the tune sa atin of over $300 million at rinis po ang military aid. O ayan, kayo, mga sundalo, ewan ko kung meron pa kayong hihintayin mula sa Amerika. Frozen yung $184 million. So pag binuo mo yan, sa USAID pa lamang at sa military frozen, freezing, lampas na yan ang $200 bilyong. O eto, napakinggan nyo ha. Wala na nga daw yung prinsipyo. Nabanggit din dito. Ngayon, eto ha. Merong proclamation rally mamaya-maya lang ho ha. Tignan natin kung ano yung information. At saan kaya yung proclamation rally na yan ha? Sana mabigyan tayo ng update niyan para may reaction din natin. Kagandahan dito, maaga nating malalaman kung sino-sino ba talaga yung talagang may endorso. Ito na. Asher, darating din ba si Vice President Sara Duterte sa proclamation rally ng PDP Laban? Wala sa listahan ng programa si Vice President Sara Duterte. Ngunit isa nga yan sa inaabangan natin o aabangan natin sa pagsasagawa ng proclamation rally ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Laban o PDP Laban. Nakatakdang iproklama ng PDP Laban ng 9 na kandidato nito sa pagkasenador para sa 2025 midterm elections. Kabilang na sa mga ito ang mga re-electionist na sina Senators Christopher Bongo at Ronald Bato de la Rosa, sa GIP Party List Representative Rodante Marcoleta at dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Kasama rin sa listahan sina former Presidential Advisor Attorney Raul Lambino at dating Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission Attorney J.V. Hinlo. Gayon din ang musician attorney na si Jimmy Bontoc, religious leader Apollo Quiboloy at aktor na si Philip Salvador. Inaasahang darating dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang i-endorso at itaas ang kamay ng senatorial candidates ng partido. Bukod kay former President Duterte, makikilahok din sa aktibidad sina Senator Robin Padilla, Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at dating Executive Secretary Salvador Medjaldia. Yan. Sa San Juan po ito ha. Asahan natin na yung 9 na nabanggit nabalita na ito, huwag nyo hong kakalimutan yung mga pangalan at numero. At huwag kayong magsasama ng kalaban. Dahil alam nyo naman, pagkalaban, mahirap yan. Oo. Yung 9 na yan, idiretso nyo. Yung impeachment niyan, lusaw. Yung 9 na yan, idiretso nyo. Presidente natin, si BP Sara. Yung 9 na yan ang makakatulong sa tunay na pagbabago. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang paulitin sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli, bye-bye!